Alright, good evening mga taga Davao, Mindanao, Pilipinas, mga Pilipino buong mundo. Dito tayo ngayon sa Davao City, mag-update tayo sa ating Davao City Coastal Road, Junction 1 and Junction 2. Alas 9 na ng gabi ngayon, pero kita pa rin natin na meron pa rin dumadaan sa Junction 2. Yan o, so parte na yan ng Junction 2 na Coastal Road or ng Coastal Road. Ito yung boundary ng Junction 1, yan yung rotonda and roundabout. So from Junction 1 to Junction 2. So meron pa meron pa rin sasakyan na dumadaan. So anong meron? Bakit ko siya binablog or kino-content ngayon? Bakit ko siya ina-update, no? Sinishare ko sa inyo yung balita. Kasi nga nung nakaraang araw, 'di ba, opening nitong nakalimutan ko last days, no? So ang nangyari, akala ko, or although wala kasi ako nakitang balita na kagaya ng una na December 15, 'di ba? Buksan dapat December 15 tapos postponed into 16 na lang, December 16. Tapos ang mangyari ay o-open, bubuksan lang siya every peak hours. So that's alas 5 ng umaga, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, or hindi siya peak hour kundi ano siya, daytime, no? So yun ang kanyang open. So paggabi naman ay isasarado, and ay alam ko kung para saan yun, para mag-giveaway sa pagtatrabaho. So in short say, ang mga construction natin ay gabi sila gagawa, no? So ngayon, akala ko ganun yung mangyayari dito sa opening ulit, no? Talagang ito, walang balita, wala tong announcement na yung magpe-prepare, walang ready, no? Kumbaga parang bulagaan lang, no? Surprise, ganun. So gulat na lang tayo na meron tayong nabasang news na binuksan na. And all I thought na yan nga, bali during daytime lang siya. Pero ang ngayon pala, hanggang 24 hours pala siya talagang bubuksan. So kita naman natin kasi alas 9 na ngayon, time check ko tayo, it's 9:03 ng gabi, pero meron pa rin mga sasakyan dumadaan. So ibig sabihin 24/7 ang ating Junction 2 na Coastal Road. Okay, so recap ho ulit tayo para sa mga 5 kakasubscribe lang sa ating channel. Ang Davao City Coastal Road, ayan, meron siyang 4 na junction. Junction 1, Junction 2, Junction 3, Junction 4. So yung Junction 4, 4 na junction na yun ay nagsasam. So matotal ho siya ng 17.8 kilometer, o diba, nakakatuwa, no? Napakahaba ho nun. So that's a coastal road slash bypass road, no? So coastal road, so walang traffic, walang walang traffic, no? So far wala pa tayong nakitang traffic light dito sa Davao City Coastal Road na nag-i-interrupt sa biyahe natin, although merong intersection dito pero walang traffic light. Ito to, kita mo yung ito yung mga pailaw na yan. So yan ay Punta Dumalag, hindi nga lang siya makita ang isla dyan, or hindi siya isla, kumbaga parang small strip, no? Or parang maliit na peninsula. So yan, Punta Dumalag. So hindi lang kita yung kulay green, pero ito yan yung itim, kulay green yung mga punong kahoy, kasi that's a natural habitat ba yan, or parang basta sanctuary ng ng mga pawikan. So dahil dyan, tapos may mga dito naman na area, may mga bahay, marami. Ito yung mga bahayan yan. So ibig sabihin, pag maraming bahayan, mayroong community sa unahan dyan, sa area na yan. So may mga sasakyan, syempre, no? May mga tricycle. So dadaan dyan dito, mag-i-intersect. So walang traffic light, pero mayroong intersection. So sometimes ay nagkakaroon ng dyan, traffic na mahaba, mataas. In both side, no? Papunta dito sa Davao City at palabas ng Davao City. So both side nagkakaroon ng traffic congestion. So yun, bali, for Junction 4 or 4 junctions consist of 18 kilometers, walang traffic lights, walang masyadong mga interruptions in intersections. So ibig sabihin noon, nakakatawa, ang 17.8 kilometer ginawa ni Tatay Digong yan, no? Maraming salamat, Tatay Digong. So that's legacy and milestone, no, sa kanyang administrasyon. Isa sa mga milestone lang pala. So diretso yan magiging biyahe ng ng mga taga Davao, Mindanao, mga Pilipino. So yun lang, recap ha. So 17.8 kilometer, 4 na junction. So ngayon ang nabuksan natin dito ay 2 pa lang na junction na napaka-controversial, kasi nga hindi talaga siya ayos, hindi talaga siya okay. Like may mga may mga loopholes, diba? May mga pa siya, may mga problema. Yun nga about sa safety precautionary measures, gano'n, no? So hindi talaga siya gano'n ka safe daanan.
kasi nga madilim, tapos nagko-cause pa rin siya ng ano, ang intention and purpose kasi ng tawag dito, yung coastal road is para mais yung traffic, pero ang nangyari ganun pa rin, traffic pa rin, no? Mas napapadali pang matraffic. Pero at least na traffic ka man lang din naman, in some point din naman, no? Aminin naman natin mga taga Davao, meron din naman siya magandang ano na idulot, pero yun nga rin, hindi naman talaga dapat magsisettles for list, di ba? Hindi with Davaoan News, kung hindi man ang buong Pilipino deserve ang something more better. Kasi ito nga mga taga Luzon, mga taga Visayas at ibang parte ng Mindanao ay meron talagang ano no, mga bumuboto. I mean, meron talagang ano, meron pa rin nagtatanggol diyan sa ating presidente ngayon, 'di ba? At sa kanyang administrasyon. So hindi na deserve ang mga na-experience sa ating kahayahay, no? Hindi deserve ng ibang mga Pilipino outside Davao City ang na-experience natin dito sa Davao City na solemnness, calmness, peacefulness, cleanliness, bitterliness, orderliness, ano pa, no? So, yung mga na-experience natin sa Davao City, we're not seeing na we're better in other city, pero kung pagpapasyahan natin yung mga awards lang talaga, sobrang dami tayong mga natanggap na mga major awards talaga natatanggap ng Davao City all over the Philippines, all over the world, no? Sa iba't private institution man o mga department, public government dyan. So, basta we're not seeing na we're better all over the cities or sa lahat ng mga cities. Pero may mga award kami, no? May mga proof kami dyan. Basta we're not seeing pero marami kami mga pruweba, marami kami mga proof or mga evidences, marami mga awards na tatatanggap na ang mga taga Davao City magaling talaga pumili ng leader, magaling talaga mangilatis ng mga politician. Kita nyo, ang mga Duterte dito, ano yan by choice yan, hindi yan dahil sa binayaran kami. Totoo lang, Duterte lang talaga yung tumatakbo dito sa Pilipinas na walang patarpulin masyado. Kung may tarpulin man, mga people's money, mga tao nagbabayanihan, ganun, parang donation, diba, kawang gawa. Pero yung mga namimigay ng pera, hindi sila, walang ganun. So sana all, no, sa ibang lugar parang minsan nga dumating sa punto, totoo yan, dumating sa punto na parang gusto ko magparehistro sa ibang presento sa outside Davao City para naman makaranas ako ng kahit papano 300 pesos. Yes, hindi ko naman kailangan, ibig ko sabihin hindi naman ako gutom, hindi naman ako ganun kahirap para papatusin ko yung 300 pesos every 3 years, di ba? So ibig ko sabihin doon, hindi ko naman sinabi din kawawa yung mga tumatanggap, pero nga, bakit nga ba kayo tumatanggap, di ba? Pwede naman kayong bumoto na na hindi tumatanggap. At least darating yung time na magluloko yung inyong mayor, tarantado yung mayor na nahalalho ninyo, gagaya nitong ginawa natin kay BBM, tarantado palang bobo, di ba? So ang gagawin natin, nag-iingay tayo, di ba? So hindi tayo takot na magalit or mang critics, di ba? At mang pressure or mang lambas sa kanila kasi nga we're not paid. Binoto natin sila, so dapat nilang palitan yun, gantihan yun ng magandang gawa, ng maging magandang performance. Pero dahil nga tumanggap kayo ng 300 pesos sa inyong mayor dahil hindi manigats kayo dyan, no? So hindi nyo ma-experience ang mga na-experience namin dito sa Davao City. So yun na nga, balikan natin yung we deserve something better sa Davao City. So we're not settling for less, no? Or why settle for less? Bakit natin masisettle kami mga taga Davao sa sige, ka na yan, kumbaga resiliency, no? Okay naman yung resiliency, pero hindi namin talaga deserve ng mga taga Davao yan. Like sige, okay na yan kaysa wala. Yung ganun, walang ganung choices sana, okay yan kaysa wala. Kasi may choices talaga. There's a lot of choices. Ang daming mapagpipilian sa Davao City. Pero nga, ang isa sa pinaka mapagpipilian namin dyan ay yung bigyan kami ng aming mayor ng napakagandang serbisyo, no? For example, ngayon tong junction to binuksan. Yes, medyo matatagalan siya by March 2026. Pero okay lang yan. Dali lang naman, December na ngayon, di ba? So 3 months na lang makalipas. At least world class ang mabubuksan. Ganoon naman talaga no? Kapag minamadali mo yung isang bagay, hindi dumadaan sa matindit puspusan na proseso, hindi talaga masyadong maganda yan, di ba? Pero kung talagang pinagtiisan, pinagtuunan ng oras, pinaglaanan talaga ng oras, no? Enough time, so para pagandahin. Kasi taga Davao City, we deserve something better and better, more better, ganon. Hindi kami pwedeng gagaya sa inyo diyan, sa mga nanonood diyan. Shout out na hindi taga Davao City. Sorry pero hindi namin kayo gagayahin ang resiliency ng inyong mga kababayan sa inyong syudad, munisipyo at ng inyong probinsya na okay na yan kaysa wala. Wag na magreklamo kaysa wala. So dito sa Davao City, we're not complaining.
Oh, we're not complaining actually. Hindi kami nagko-complain. It's just the mayor na talagang nag-i-embody sa aming mga taga Davao. Siya yung nagre-represent sa aming mga taga Davao. So that's what we call the truly makamasa, di ba? So siya yung nag-speaks in behalf of Davao City. Hindi na namin siya kailangan na sabihan na ganito yung nararamdaman namin mga taga Davao kasi siya mismo as a person taga Davao siya. So alam niya. Oo, alam niya kung anong kailangan namin lahat dito. Kasama siya. Oh, kasi ang mga Duterte diyan, hindi naman yan kagaya sa inyong mayor dyan, sa inyong governor, sa inyong congressman na hindi naninirahan sa inyong lugar. Oo. Or naninirahan mo sa inyong lugar pero langit sila. Oo, kayo nasa lupa. Dito sa amin sa Davao City, ang mga Duterte na mayor namin dito, mga opisyalis, mataas lang ang kanilang katayuan sa posisyon. Oo, mayor lang sila. I mean, sila nagkataon lang na mayor sila, nagkataon lang na vice mayor, nagkataon lang na councilor, barangay captain, representative. Yes, nagkataon lang na ganun yung posisyon nila. At deserve sila kasi ang nararapat, no? So nagkataon lang na andyan sila sa posisyon at hindi kami o hindi ilan dito sa atin hindi na nanonood at nagba-vlog dito sa Davao City, no? So nagkataon lang na andyan sila sa posisyon mas mataas ang kaya lang atong panunungkulan, posisyon, pwesto kumpara sa atin. Pero yung mga Duterte na yan ay namumuhay din sila. Oo, nang normal dito sa Davao City. Dumadaan din yan sila sa coastal, dumadaan sila dito sa kalsada. Oh, wala sila helicopter. No, ay mayroon sila, I don't know kung ano, yung mga helicopter na ginagamit nila pagkakaalam ko kay Pastor Apollo Kibuloy yan. Oo, yun yung ginagamit nila papuntang. Meron kasi kaming mga barangay communities dito sa Davao City na napakalayo na bundok na may daan naman pero it takes time. Siyempre kapag public official ka, official visit o ano man tawag dyan, state visit. So, siyempre, hindi naman yan road trip, hindi naman yan adventure vlog, no? Na magla-land trip ka for almost buong araw, di ba? So, siyempre, ang dinedeliver, pag politician kasi, pag mayor ka, pag isa kang public servant, so ang iyong ibibigay na serbisyo ay very efficient, effective, and quickly. Oo, as soon as possible. Kasi ano yan, serbisyo yan eh. So pag serbisyong publiko, hindi dapat dinidelay. So in order na ma-deliver na ASAP, mas maaga, mas padali ang serbisyo. So yun nga, kailangan gumamit ng kahit anong mga equipment, no? So that's chopper, helicopter. O, yung iba naman, nilalagyan ng mga kalsada, yung mga barangay, mga balubundukin para diretso yung serbisyo ng publiko sa kanila, serbisyo ng ating gobyerno, di ba? So, ganun yung punto dyan. Pero, sige, balik tayo dito sa ano. So, we serve something better. Basta umiinit yung ulo ko. Hindi ba umiinit, pero parang, basta naasar ako sa idea na okay na yan. Di ba? Anong okay na yan? Minsan nga lang tayo magkakaroon ng ganyang proyekto, tapos tatanggapin natin yung idea na okay na yan, kasi wala. Kumbaga, oo, hindi nga siya maganda, pero in fairness, maganda naman siya, pero yun nga lang. So, di ba, bad trip, no? Talagang binigyan tayo ng sakit ng ulo itong hayop na BBM na to. Nakaasar. Di ba? Binibigyan tayo ng talaga, sakit sa ulo talaga. Like, ginugulo niya tayo dito na namumuhay na tahimik. Nasanay tayong mag-ribbon cutting inauguration, gumamit ng mga proyekto, mga facilities, amenities. Diba? So, sanay tayong gumamit ng mga ganong mga serbisyo ng ano natin, gobyerno na pulido, walang backlog. I mean, hindi, walang backlash, walang nang babash, walang nagagalit, walang dissatisfied, walang masyadong detractor, although meron kaya nga walang masyadong detractor, siguro may mga basher isa dalawa lang, ganun, may mga sayad lang talaga. Diba? So, hindi tayo sanay na gumamit ng mga substandard na mga ano dito. Lahat, no? Talagang solid, pulido talaga yung mga ano natin, mga tulay, daan. Pero itong ginawa ni Bongbong Marcos, ginulo tayo, no? Sadya. Anyway, so yan siguro. Thank you for watching. Sige, balikan natin ang stretches nitong ano, Davao City Coastal Road, 17.8 km. So, nagsusimula dyan sa yung ilaw na yan. Tapos ikot yan dun. Ikot yan. Tapos dito. Tapos dito naman. Yan. So, I think ito yung tulay na Talomo Bridge. Ikot yan dyan. Talomo Bangkal Bridge yan eh. Ayan na. So, yung line na yan. Mga ilaw. Ito na yung malapit na siya. Approaching na siya sa Times Beach segment. At dito nagtatapos yung Junction 1. That's 7.5 km or 7.3 km ang Junction 1. So, mataas talaga siya. Diba?
ba? So, grabe yung road trip. Enjoy. So, okay na. So, ito yung ano ha, segment 1 endpoint. Ito yung rotonda. So, ito na. Magsisimula naman ang junction to. Yan. As you can see, may mga nanakbong sasakyan. Medyo madilim, no? Hindi ba gumana ang ano dyan? Ang street lights. So, punta pa sa may tulay area. Okay, so balik lang natin ng konti. Yan. So, segment 1. Tapos ito yon, daan na sila dito. Mataasin tong ano, for more or less 4 kilometers. O yun nga pala sa mga nanonood dyan ng mga taga Davao City, hindi ko kasi mahanap kung alin or ilang kilometro ang haba nitong ating junction to. So baka meron kayo idea, pakicomment nga dyan ng hindi na ako paulit-ulit dito ng mga more or less. Kasi gusto talaga natin yung intact. Ayan. Sasakyan, paakyat. Ganda ng ano dyan ha, ganda ng view. Paakyat, oo. Yan, congrats. So, akit na sila. Yun. Nice one. Grabe no, ganda no. Thank you Tata Digong and the People's Republic or taxpayers money ng China. Mga Chinese government kasi naambunan kami ng inyong blessings, grasya. Yan na. So ito siya ay ano ha, Esplanade, Riverside or River Esplanade. Yan, Iglesia ni Cristo. Yung kulay yellow na parang speed ang hugis. Yan na. So hindi nakita kasi may mga punong kahoy na. So to be all, thank you for watching and ingat ho kayong lahat dyan. Have a great day, no? Ingat sa mga bumabiyahe papuntang Manila and papuntang Davao.